Yo, what's up mga bagang, so another reaction video tayo ngayon. Guys, ito ang mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, guys. For the past 3 years or 4 years na yung administrasyon na to, guys. Papansin nyo ba na parang may divine intervention na nangyayari? Okay, mapapatanong, anong divine intervention ka bagang? So ganito guys, unang-una yung flood control. Okay, yung flood control guys, wala namang, kahit sinong tao guys siguro, okay, makapagsabi na kaya niyang magpaulan ng malalakas sa Pilipinas. Wala, 'di ba? Sino bang nagpapaulan? Diyos Ama lang. Okay? Ang Diyos lang na natin na nasa langit. At dahil dun sa mga pag-ulan na yon, guys, nalaman natin na may mga flood control projects pala na wala or totally substandards. Anong ibig sabihin wala? Yung mga ghosts, guys. Okay? Kumaga, may pondo pero walang natayo. So meaning, dahil sa mga pag-ulan na yon na nangyayari sa bansa natin during those habagat days, ayun yung nagpakita na may something na nangyayari sa gobyerno. At dahil doon naungkat, guys. Dahil doon nalaman natin yung mga mali-maleta, yan, mga korupsyon pagdating sa mga ganyan, mga politikong buhaya, etc. 'Di ba? Divine intervention na matatawag yun, guys. Wala kasing makakapagpaulan ng malakas para gibain, sirain yung mga flood control at patunayan na may nangyayaring katiwalian. Okay? Kasi kung sa pagkakaalam nyo lang, 'di ba, yung flood control ang isa sa mga binibida ni Bongbong Marcos during his SONA. Okay? Pero nung sumunod na taon, yun na. Nagkabistuhan na, guys. Sinabi, 'di ba, mahiya naman kayo. And then next, guys, okay, yung China dispute natin doon sa pinag-aagawang teritoryo diyan sa West Philippine Sea or sa South China Sea, no. Tingnan nyo ngayon, di ba, nagkakagirian tayo, di ba, sa ng China, na halos palayasin pa ng mga senator at halos kondinahin ng mga senador yung ating pinag-aagawang teritoryo at halos kondinahin nga natin yung ating Chinese embassy na nandito sa Pilipinas. Okay, para sabihin na matatapang tayong mga Pilipino, okay, sabi nila. Pero ngayon, guys, tingnan nyo yung nangyari. Nagkagera sa Middle East. At ang China lang ang nakakadaan or parang pinapadaan ng Iran. Isa sa mga bansang pinapadaan ng Iran doon sa Strait of Hormuz ba yun? Yung parang makitid na lagusan doon para makatawid yung mga oil tanker. Okay? Kumbaga, yung China may crudo silang pwede nilang kunin. Okay? Samantalang tayo aangkat. At dahil inaway natin yung China, guys, posibilidad ba na makahingi tayo ng tulong sa kanila? Hindi ko naman sinasabi, guys, na close na yung pintuan ng China sa atin. Hindi naman. Okay? Pero sa tensyon na nangyayari at sa mga pinagsasabi ng mga senator natin, ng mga tao, okay, na mga ayaw sa kanila, sinasabi ang mga pro-China, yung mga nagsasabi ng mabubuting bagay sa China. Okay? At sinasabi ang traidor. Okay? Yung mga taong, ayun nga, kumakampi daw sa China. Pero ngayon kailangan natin ng tulong na pwede dapat na yung China yung isa sa pwede nating mahingian ng tulong. Dahil inaway natin, may kakayahan ba tayong humingi ng tulong doon? Okay? At tingnan nyo, guys, yung mga nangyayari na ngayon. Okay? All crisis as in, totally. Hindi lang naman sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, guys. Pero sinasabi lagi ng gobyerno natin, okay? Sa pangunguna nga nitong ni Auntie Claire, okay? Kasi siya yung spokesperson ng administrasyong Marcos na ito. Wala daw krisis. Hindi ko alam, guys, kung anong definition nila ng crisis para sabihin nilang walang krisis. Kasi, guys, sa akin yung pagtaas ng presyo ng crudo, petrolyo ngayon, ng langis, is talagang nakakabahala na 120, guys, 120. Guys, kung ikaw isang driver ng isang PUV, ng mga tricycle, ng jeep, okay, ng mga taxi, basta yung mga tag dito, yung mga binaboundaryhan. Okay? Guys, apektado ka nun. Krisis na yun. Okay? Yung matapyasan ng kalahati, yung kita mo dahil sa taas ng crudo, krisis na yun. Bakit, guys? Kasi, kunyari, kumikita ka ng 800 a day sa pamamasada mo. Tapos, dahil sa krisis na yun, naging 400, naging 300. Krisis na yun, guys. Bakit? Araw-araw kayong kumakain ng pamilya mo. May binabayaran pa kayong mga bills. Hindi ko alam, guys, ba't hindi maintindihan yun ng gobyerno natin ngayon na sinasabing walang krisis. May krisis, ayaw nyo lang i-admit. Gusto nyo i-gaslight yung tao na walang krisis para hindi kayo matira na incompetent kayo, napakabagal nyo umaksyon, etc. etc. And at the same time, guys, pinakita rin ng administration na to kung gaano kabagal when it comes sa pagpaplano
Dahil nung nag-repatriation guys yung ibang bansa para sa kanilang mga nasasakupan guys, is nagawa nila. Compare sa Pilipinas guys, na sinasabing walang airspace, magtago muna or pumunta muna kayo sa mga ligtas na lugar, which is hindi naman problema. Pero kasi guys, yung ganong, 'di ba? If ever ano man yung mangyari sa Middle East guys, wala kang backup plan. Kawawa yung OFW mo. Na yung mga OFW natin, ang isa sa mga talagang mga malalaking remittance guys, isa sa mga nagbibigay talaga ng pondo sa bayan natin. Okay? Sa laki ng perang pinapadala nila dito sa Pilipinas guys, is talagang hindi matatawaran yun. Pero kapag oras na nasa kuna, tapos biglang bang! Okay? Medyo nakakalungkot lang isipin. Okay? Hindi ito guys para manghamak sa kung sino man tao sa gobyerno. Ito yung pagsasabi lamang ng katotohanan based sa mga napapanood natin. Kasi guys, ang hirap i-admit, ang hirap solusyonan ng problema guys kung hindi mo siya i-admit. Okay? Kung pagbubulag-bulagan ka sa isang problema, hindi mo siya masosolusyonan. Okay? Kunyari, may sugat ka, hindi mo iniinda. Hanggang sa lumalala, hindi mo iniinda. Hanggang naging problema na-infection na, okay, nagkaroon na ng komplikasyon, dun mo pa lang siya gagamutin. Alright? Hindi katulad na kapag inadmit mo na may sugat ka, madali mo siyang magagamot. Right? So yun lang mga bagang, I hope na may na-realize ka. At kung meron, please comment down below. At kung may natutunan ka or may something kang gustong sabihin, baka pag-diskusyonan ka sa akin. Alright? Okay, so this is one and only Kabagang TV. Brrrr!